Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There isn't time and space between us, there is only this present moment, and we are on. Today on diary entry number 1155, the Lord gave me knowledge of His will under three aspects, so to speak, but it all comes down to one. The first, that soul separated from the world will burn as an offering before God's throne and beg for mercy for the whole world. And by their entities, they will obtain blessings for priests, and through their prayers, prepare the world for the final coming of Jesus. Binigyan ako ng Panginoon ng kaalaman sa kanyang kalooban sa ilalim ng tatlong aspeto, wika nga. Ngunit ang lahat ay nauuwi sa isa. Ang una ay ang kaluluwang hiwalay sa mundo. Ay susunugin bilang isang handog sa harap ng trono ng Diyos. At hihingi ng awa para sa buong mundo. At sa pamamagitan ng kanilang mga pagsusumamo ay makakamit nila ang mga pagpapala para sa mga pari, at sa pamamagitan ng kanilang mga panalangin ay ihahanda ang mundo para sa huling pagdating ni Jesus. Ano ba itong sinasabi dito ni Faustina? May tatlong aspeto daw yung kalooban ng Panginoon. Pero di niya na sinabi yung tatlong aspeto na to. Sinabi na lang niya yung parang summary. It all boils to one. Una ay yung mga kaluluwa daw separated from the world. Ibig sabihin nito, yung mga hindi attached sa mundo, yung mga itinakwil, yung lahat ng mga bagay na makamundo, no? Yung katulad ni Faustina, she was really detached from the world. Ibig sabihin, kahit sa pamilya niya, she does not have any communication. Talagang putol, no? Yung kanyang mga desires, pinatay na rin niya, no? Wala siyang ibang hinangat kundi kaligtasan ng kaluluwa. Hindi siya nagtatrabaho in the sense na yung may earning capacity. Kasi tayo, we work to earn. Kasi kailangan natin ng basic needs natin, etc. So, we work to earn. Si Faustino naman ay dedicated sa pananalangin, nananalangin para sa mga kaluluwa. So, ito yung sinasabing separated from the world, detached from the world. Hindi na sila yung makamundo, no? Wala na silang mga desires of this world. No sexual longings or activity, ganun. Kasi kahit yung sexual activity is of this world. Wala na rin silang ibang tayo nag-eksperimento pa tayo ng mga dishes, mga pagkain. So, sila hindi na nila iniisip yon. I-buy clothes, di pa natin nasusuot yung binili natin, bibili na naman tayo. Ganon. So sila, kontento sila kung ano na lang meron. What the Lord provides for them. Siyempre kasi nasa mundo pa rin sila eh. Di kailangan pa rin lang magdamit, kailangan pa rin lang kumain. Pero hindi sila, yung concern nila sa mga bagay na to, very minimum. So hindi nila iniisip yung fashion, they do not think of anything else but to pray and beg for God's mercy for the whole world. Ilalamang itong kaluluwa na nag-aalay ng kanilang sarili para sa mundo. Tayo kasi hindi pa tayo talaga completely separated from this world. At itong mga to, susunugin. They will burn as an offering before God's throne. Burnt offering.
What do we burn? Ano ang ating mga sinusunog? Yun nga, yung ating mga desires. Wala na yun. So, we become a pure offering. Parang nung unang panahon, pag nag-alay sila ng hayop, pipiliin nila yan, hindi pwedeng basta-basta alay ng hayop. So, pipiliin nila yung pinakamalusog, walang sakit, walang hindi pilay, walang mga physical defect. Yung halos perfecto na hayop. No? Yun yung niaalay. At tayo din, pag inalay natin ng sarili, it has to be complete kung gusto mo talaga na maging, maging instrumento ng kaligtasan ng mundo. So, you have to be complete. Pero hindi naman ibig sabihin na, halimbawa, pilay ka, no? Hindi ka na perfect offering. Tayo, as a person, even if we are PWD, person with disability, we can be a perfect offering. Kasi ang i-burn mo naman dito ay lahat ng iyong pains, suffering. So, kasama dyan, if you are PWD, all your insecurities, all the pains connected to being a person with disability, kasama yung saya, alay mo. Kalilimutan mo na kasing sarili mo. Everything that you used to obtain in this world, kalilimutan mo yun kasi iaalay mo na ang sarili mo. At sa pag-aalay ng sarili mo, bilang isang handog at susunugin, the process is painful. Siyempre sunog di ba? So imagine mo susunugin ka. Pero hindi yan literal na sinusunog, hindi tayo iniihaw, no? Kundi yan sinasabi na burnt offering, yung proseso ng pagsusunog, masakit talaga yon. It would entail pain and suffering para maging isang perpektong alay tayo. So, halimbawa, again, let's go back to Faustina as an example, yung kanyang pag-aalay ng sarili. Kita natin kung paano siya pinaso ng apoy para maging isang perpektong alay. Kita natin kung paano niya tinitiis, kung paano siya inaapi o inapi sa loob ng kumbento. Kung paano niya ginawa ang lahat ng mga physical work sa kumbento. All of those sufferings are offered to the Lord. Ipinagkakaisa niya sa suffering sa ating Panginoong Yesus. Kung paano yung mga pangalipos sa Kanya, tiniis din niya. Higit sa lahat, yung physical pain and suffering niya, no? Nagkaroon siya ng sakit. Sapagkat ang sakit na yon ay bigla na lang, di ba? Bigla na lang dumating sa buhay niya. Hindi yung katulad ng yung katulad ng sakit natin na progressive, no? Ibig sabihin, halimbawa, tayo ay may pagmamalabi sa pagkain, so nagkasakit tayo, unti-unti. Kay Faustina, biglang the following day, ayan na. No? Walang development, kundi andyan na. So that is part, yung pagkakasakit niya, that was part of the burning process. Kasi nga, ah, mayroong kaakibat itong pain and suffering. So, ganon, para maging isang perpektong alay, kailangan mong talikuran ng lahat. Sapagkat kalilimutan mo ang sarili mo para sa kapakanan ng iba, ng mga kaluluwa, ibang kaluluwa, at sa kapakanan ng buong mundo. Kaya ang sabi dito, ang makikinabang sa ganitong pag-aalay ay yung mga pari. Imagine nyo, bakit napaka-special mention ng pari? Talagang favorite yan eh. Sa diary, you will see the role of the priest is really significant. Talagang gusto yang i-emphasize sa diary. And through their prayers, prepare the world for the final coming of Jesus. Pananalangin lang yan. Pero, alam niyo ba yung sacrifice ang nananalangin ka? Sige nga, ikaw. Gawin mo yan. Magdasal ka lang ng magdasal. Di ba ang hirap na nakala natin, dali lang manalangin. Pero mahirap din. Because you will be doing more hours of praying or prayers.
So, hindi na lang nag-choplet ka ng isa, okay na tapos na. That would be the lifestyle. Halimbawa nito, yung mga monks, no? Yung mga nasa loob, yung mga cloistered nuns, nananalangin yan. Mahaba ang panahon sa pananalangin. It's quite boring for us kasi hindi tayo sila na ganun. Pero, kaya nga, yung mga ganung activities, isang kaluluwa, all of those are meant for the salvation of many souls. Isang dakilang pag-aalay para sa kaluluwa at para sa buong mundo. So, hindi ganun kadali. Kaya nga, iilan, very few, ang nag-aalay ng sarili sapagkat bago mo ito makomprehend, mahirap. Kasi nga, nandito ka sa mundo, nabuhay ka na, kaliwat kanan, may mga pleasures, may mga tukso. No? Kaya, ito ay refined souls. Pinili at destined, itinadhana para mag-alin ng sarili. Inaalagaan yan. At ang mahal na birhen, malaking papel para sa pag-aalaga ng mga ganitong kaluluwa. Talagang in-nurture yan, poprotektahan. Ililigtas sa lahat ng mga maaaring maging hadlang para hindi makamtan yung naka-assign sa kanya na mission. That is the soul. That is a perfect burnt offering before God's throne. Sana hindi pa huli ang lahat sa atin. May nalalabi pa tayong buhay. So uh, if you think that your life, you have already served your family, mga friends, no? Sa natitirang oras ng buhay natin, pwede nating isipin na ialay na natin yan. Let us be a burnt offering before God's throne. Marami pa tayong magagawa. Diba? 1 year na lang ang buhay natin. And that 1 year will still save a lot of souls and will do a lot of good things for the world. So let's think of that. No? Every day, nagti 3 a.m. tayo. So dapat na-develop yung ating consciousness on this aspect. The aspect of offering oneself for the whole world.